Sa kahabaan ng J. Rosales Avenue sa Butuan City sa Mindanao, agaw eksena ang estatwang ito. Replika ng artifact na nahukay sa Agusan del Sur noong 1930s na gawa sa purong ginto. Ito ang Golden Tara. Yung statue na nandyan, it's an initiative ng community. Image was found in Agusan del Sur and then it was adapted to be a tourism icon for Caraga region. Ang Golden Tara nasa Field Museum of Natural History sa Amerika. Pero bukod dito, may isa pang gininto ang yaman na napabalitang nahukay noon sa Butuan. Isang dagger o punyal na ang hawakan, gawa rin daw sa purong ginto. Very rampant ang treasure hunting during that time. Kwento-kwento lang na merong dagger ganyan. Nahukay lang ata sa fish pond. Hindi ko rin po nakita yun. Sa hinaba-haba ng panahon, kwentong bayan lang para sa marami sa mga tiga rito na may nahukay sa kanilang ginintuang punyal. Hanggang nito lang nakaraang buwan, ang gintong punyal ng Butuan namataan daw sa isang auction house sa Makati. Nakatakda na raw itong i-auction o isubasta sa nakalululang halaga. Yung collector na gusto na nga niyang i-share o i-let go, kaya napunta siya dito. Ito nga ba ang punyal na saksi sa ginintuang kasaysayan ng Butuan? Walang dagger na ganito na nasa kahit anong museum ngayon. Kaya ito'y dapat makauwi sana sa Butuan dahil dito nang galing. Makakauwi pa kaya ang gintong punyal sa orihinal nitong tahanan? Ang mga probinsya ng Agusan, kanlungan ng isa sa pinakamatandang sibilisasyon sa buong Pilipinas, ang nooy Kingdom of Butuan. Patunay sa napakayaman nitong kasaysayan ang ilan sa mga kagamitang nahukay mula sa panahong yon. Kabilang narito ang mga bangkang ginamit ng ating mga ninuno, ang balangay, kung saan din hinango ang salitang barangay. These are direct material evidence of watercraft. So since the 1970s, at least 11 remains of boats were found dito sa Butuan. At may isa pa raw archaeological item na nahukay rin sa Butuan noong dekada 70. Isang punyal o dagger na ang hawakan, gawa raw sa purong ginto. Nang maglagban ang Butuan, so wala nang hanap buhay yung mga tao. So nag-divert sila into fish pond. So pag gawa ng fish pond, syempre hinuhukay yun. So doon naglalabasan. Doon na nauuso na, ay, ang dami pala. Merong mga earrings, merong mga punyal. As to sa the gold dagger that is currently talked about, wala po tayong records about it. Hanggang kamakailan lang, inilabas ng auction house na Leon Gallery ang pinakabagong koleksyon na kanilang isusubasta. Kabilang sa nakadisplay ang isang gintong punyal na pinaniniwalaang siyang nawawalang punyal na nahukay sa Butuan. Ito yung prized possession ng isang kilalang collector. Yung collector na gusto na nga niyang i-let go, kaya napunta siya dito sa Leon. Ang punyal, 35 centimeters ang haba, mas mahaba lang ng kaunti sa isang ruler. Ang patalim nito, kinakalawang na, pero ang hawakan, buong buo pa, kumikinang dahil gawa raw sa purong ginto. Kita rin ang nakaukit ditong disenyo. Sinasabi ng mga Kastila, ay, nung bago kami dumating, wala yung mga Pilipino na yan, wala silang alam, wala silang kultura. Pero dito, pinapakita na meron tayong sariling ekonomiya, mayayaman ang mga Pilipino, as in solid gold yun. Ang gintong punyal, tinatayang nagmula pa noong ika-10 siglo o 10th century. Yung punyal o dagger ay ginagamit bilang weapon ng mga sinaunang Pilipino. Kung saan siya galing, anong yari, nakadepende kung anong antas sa society yung gumagamit. Wala pa naman barel o kakaibang mga weapons na ginagamit kung kaya nung panahon ng 10th to 13th century, lahat talaga ng mga taong gustong promotekta sa kanilang lugar, mga bagani, datu, raha, maaasahan mong merong punyal. Nakakakilabot kasi this is a piece of
pre-Spanish culture. 500 years bago dumating si Magellan, na buong-buo pa. Ang balita tungkol sa nakatakdang isusubasta na punyal nakarating sa mga tiga-Butuan. Kung dito siya hinukay, karapat-dapat dito rin ibalik. Kaya ito ay dapat makauwi sana sa Butuan dahil dito nang galing. Hopefully, maibalik. That is who we are. So ayaw na naming paniwalaan yung Indio kayo, mangmang kayo, wala kayong alam. Meron kaming alam, meron kaming goldsmith industry. Bagay na siya ring nais ng pamunuan ng Pambansang Museo ng Pilipinas sa pangunguna ng Director General nito na si Jeremy Barnes. Walang dagger na ganito na nasa museum ngayon. Our hope is ma-install siya permanently sa Butuan. Para yung mismo kababayan nating Butuanon, meron silang isang treasure na ganito na galing sa area nila 1,000 years ago. Pero ang tanging paraan daw para makuha ang gintong punyal ang sumama sa auction ng Leon Gallery. We're going to start the bidding here at 1.2 million. We'll start me off at 1.2. Sir, 1.2, thank you. Now asking for 1.3. 1.3 with you, sir, thank you. Now ask 1.4. Mabili kaya ito ng National Museum? I have 1.9, asking 2 million now. Maiuuwi pa kaya ang gintong punyal sa Butuan? Then once, then twice. Ang kasagutan sa aming pagbabalik. Sa pag-asang maisauli ang gintong punyal ng mga tiga-Butuan, sumama ang Director General ng National Museum na si Jeremy Barnes sa isinagawang auction. Hopefully, when people know that the National Museum is trying to buy this, they will give way to us. Ang starting bid para rito, 1.2 million pesos. Tinapatan ito ng National Museum. We'll start me off at 1.2. Sir, 1.2, thank you. Now asking for 1.3. Pero maya-maya lang. I have 1.9, asking 2 million now. At matapos ang mahabang palitan ng bids, Going once, going twice, and sold at 2.4 million to the online bidder. Congratulations on your bid. bigo itong nakuha ng National Museum. On Monday, we'll come back and we will notify Leon Gallery na we will exercise our right of first refusal dyan sa winning bid na yan na 2.4 million. It's really the right of the government to have the first refusal. So meaning, maski na may nanalo, sasabihin nila kami na wag mo na ibenta yan sa nanalo, we will exercise our right as accorded to us by law. Pasok yung presyo sa ating kakayahan sa National Museum. Wala nang problema. We can already look forward to bringing this into the museum. Masaya po ang Butuan. And Of course, it's a celebration and people will know and Butuan will be reminded of who we are. Ipinagbabawal ang paghuhukay ng mga cultural property ng walang permit. Ang pagbibenta ng mga nahukay ng walang permit ay ipinagbabawal din. Kapag mayroong nakitang mga bagay, artifact mula sa lupa na kahalintulad nito, huwag muna itong galawin. I-report agad. Para sa akin, ang sining at ang kultura ng Pilipinas, yun ang dapat paggastusan para lalo nating maunawaan yung sarili nating identity. Priceless yun. Ang ginintuang punyal na nahukay sa Butuan, hindi lang alahas o sandata. Patunay na noon pa man, meron ng sariling yaman, dangal at sibilisasyon ang ating lahi. Sold. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.